ano po ang update na sa pamimigay ng ayuda sa mga maliliit na rice retailer? Ang ibig ko sabihin, alam ko may pondo na po dyan. Sinasabi ni Secretary Rex kay Speaker Romualdez na I believe ito na po yung sinasabi ng House na may pondo para sa mga retailer. Ang gusto pong marinig ng mga retailer, kailan po yan umpisahan na maibibigay sa kanila ang ayuda to compensate doon po sa losses nila because of this execution ng EO39, ASEC? Yes, opo, Sir Kerwin. Ito po yung target po talaga natin. As soon as ma-receive natin yung master list nung ating mga intended beneficiaries coming from the DTI, we can immediately implement ito pong payout natin within the week or next week. Basta lumabas po yung master list. And then, dito po, magiging mabilis lang naman po ito dahil kagaya nga po ng nabanggit ninyo, Kong Erwin, at ang nabanggit din ni Speaker, talagang may pondo po ito at inassure po ito ni Secretary Rex Gatchalian. And doon sa 5.5 billion po na pondo ng supplemental Sustainable Livelihood Program po natin, ay nakikita natin na wala po sa kalahati yung magagamit natin para dito. At ang assurance po natin, once na nasa atin po yung listahan, nasabihin na po yung mga regional directors natin na ready na, and then yung malaking bulk po kasi ng ating assistance ay dito rin po sa Metro Manila kasi mas marami po yung mga rice retailers dito. So most probably po, baka mauna po yung dito po sa Metro Manila. So the earliest possible target depende sa master list na ibibigay ng DTI po sa inyo. Tama po ba, ASEC Lopez? Yes, Kong Erwin, tama po yun. And then ito po, mamaya rin po, nandito na po yung mga taga-DTI sa DSWD Central Office para ma-fine-tune po natin yung guidelines na talagang minamadali po natin. Kasi kung maabutin po tayo ng election ba natin by next week, alam naman po natin, bawal na tayo mag-disburse ng any assistance. Dahil dun sa ating barangay at state election, ginagawa na rin po natin ang paraan na makakuha tayo ng exemption from COMELEC para magtuloy-tuloy po ito pong payout natin para sa rice, mga rice retailers natin. Okay, sir, paano po ang magiging proseso or nabasa ko kanina may range po yata na hindi naman lahat pantay-pantay nabibigyan ng 15,000 or pantay-pantay lahat ibibigyan ng 15,000 depende kung magkano ang iyong puhunan at saka nabasa ko rin, meron daw yatang ceiling na up to 50,000 lang kung puhunan mo. Pakipaliwanag nga ito, ASEC. Well, doon po sa lalamanin ng ating meeting, yan din po i-double check natin. Pero sa initial information natin, Kong Erwin, hanggang kahapon, ang matatarget po natin dito yung micro and small na mga rice retailers po natin. So, sila po yung ating tatargetin dito. Yung po yung tama po yung nabanggit ninyo, may ceiling po yan na nasa 50, pero sa amin pong datos na ito double check po natin mamaya ay 50,000 yung startup capital nila hanggang 300,000. So yan po yung ipa-fine tune natin kung lahat po ba sa bracket na yan ay kasama or hanggang 50 lang But then kung may release po natin ito, kung pagbabasihan po kasi natin Kong Erwin yung datos ng Grain Retailer Confederation of the Philippines o GRECON, we're looking at around mga 30,000 po yung maaaring maabot na small and medium. Kasi po itong GRECON, kung pagbabasihan natin yung datos nila, all over the Philippines na 65,000 na mga rice retailers yung kanilang membership, pero kasama na po rito yung small, medium, and ang mga big retailers natin, yung kanilang small and medium po, nasa 8,000 to 9,000 o maaaring umabot ng 30,000 po na mga members po na small and micro natin na mga retailers. ASEC, merong as we speak, meron ho nagpapadala-padala na rito sa aming messenger. Paano naman daw po yung mga nagtitinda sa mga barangay lang? Wala naman sa palengke, sa mga sari-sari store na bibili siya sa palengke, dadalhin niya sa kanyang pwesto sa mga barangay. Yung iba nga ho, mga bahay-bahay lang. Napabili nga ng bigas ng 2 kilo, mare. Nawala ho yata ito mga DTI permit. Bagkos, barangay permit lamang. Paano ito maaabot? Paano rin sila? Sila ay apektado din dahil yun lang kanilang kabuhayan.
bibili sila yung puhunan nila, isang sakong bigas na 2 plus, tapos ibibenta nila tingi-tingi. Pati ba sila kasama? Well, sa atin po kasing project design dito po sa ating economic relief subsidy para nga po sa ating mga rice retailers, ang nakalagay po dito ngayon ay yung may mga DTI registration. But then, siyempre, yun nga po yung ating magiging problema. Paano nga po yung mga kababayan natin na wala nga pong mga barangay permits lang po yung meron. Well, ito po yung pa-finalize natin with DTI mamaya po doon sa meeting natin sa kanila. But then, nais din po namin sabihin sa ating mga kababayan na yung ating naman pong ibang programa, like yung mga assistance to individuals in crisis situation na pinag-uusay niyo po noon, Kong Erwin, no, nandito kayo, ay maaari din naman pong gamitin at in place po ito doon sa mga kababayan natin na maapektuhan ng ganitong krisis. Kabilang po ito yung ating pagkakaroon ng price ceiling doon po sa ating presyo ng bigas. So maganda siguro bukod sa DTI, ASEC, pakibulungan na rin si Secretary Rex Gatchalian na isama na rin ang mga tiga DILG, yung barangay department nila doon, kasi marami tayong mga kababayan na yan po ang maliliit na negosyo, mga bigasan sa barangay, pero hindi naman nagdi-DTI kundi meron lang permit sa barangay. Siguro mas mainam matanong ang ating mga barangay na ilan ba dyan na nagtitinda ng bigas. Ipakita mo sa amin yung mga barangay certificate ninyo na kayo ay nagtitinda ng bigas, at wag mo sabihin na kahapon ka lang nagtinda. Dapat ikaw ay nagtitinda na ng bigas ng bago pa nagkaroon ng problema na ganito. So mas maganda siguro, ASEC, matimbrehan na rin si Secretary na isama na rin ang DILG siguro para lahat mabibigyan ng tulong na mga nagtitinda ng bigas. Yes, tama po, Kong Erwin. Well, noted po yun, yung inyo pong suggestion. And then, tama po, kasi mamaya, pag umupo po tayo with the DTI, ito po rin yung mga, sabihin na natin, mga last minute na preparation na kailangan din po nating ma-fine-tune bago po natin ilabas yung ating guidelines para dito. Although nakikita na natin yung project design, nandyan na, kompleto na. Pero ito nga pong maliliit na mga detalye na ito, most probably ito po yung mga grievances naman natin while implementing the project. So maapektuhan din po yung implementation nito. So ito po yung ating i-raise din ng mga issues with the DTI. And tama po, kasi kabilang din po sa kasama natin sa implementation ito yung Department of Agriculture, and then yung with your suggestion with the DILG ay atin din pong i-raise yan. Nang sa ganun, talagang maging whole of nation approach po yung ating gagawin with this economic relief subsidy para po sa ating mga rice retailers, and to make sure na matatalima po tayo sa atas ng ating Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Panghuli na lamang, ASEC, na katanungan bago magtanong ang aking partner si Miss Nina, ay ito ba ay depende sa laki nila? So, magkano ang starting na ayuda? At saka, ano ang ceiling maximum? Is it 15,000 ang maximum? Ibig mo sabihin ito, merong mabibigyan ng 5,000 lang kung maliliit sila ng mga pwesto para sa buwan na ito? Well, sa ating pong project design na Kong Erwin, po nakalagay dito talagang 15,000 pesos po. Yan po yung entitled na matanggap ng atin pong mga beneficiaries. At ito po ay one-time, big-time po na economic relief subsidy na ibibigay po natin sa atin pong mga karapat-dapat po na mga rice retailer. Okay, so ASEC, pare-parehong mabibigyan ng same amount? 15,000. 15,000? Walang labis, walang Yes, kulang. Whether you're a big retailer or a small retailer, or maybe possibly kung sa barangay ka lang? Yes, tama po. Well, ang target lang po talaga natin dito, Ma'am Nina, may 15,000 po yung mga retailers na matatarget po natin dito. But then, ang target nga lang po talaga natin ay yung micro and small. So yung mas malaki po dito, we're very sorry pero hindi na po sila mako-cover po ng ating economic relief subsidy. Pag ganyan po, pupunta sila sa DSWD para kunin yung pera o idadalhin sa kanila? Well, ang ating pong nakikita rito, kagaya po ng ating mga ibang payouts, magkakaroon tayo ng staging area. Kasi aside po from the master list, ay magkakaroon din po tayo ng verification kung indeed
sila nga po talaga yung nakalagay doon sa listahan. But then with the master list from the DTI na itino-double check, yung atin mabilis na lang po na verification yan dun sa ating ma-identify na payout centers, and hindi po tatagal siguro ng mga 30 minutes ay maaaring tapos na po yung pagpoproseso natin dun sa ating mga beneficiaries. May mga natatanggap po kami ngayon na mga sumbong dyan daw po sa Palawan, sa Puerto Princesa. Patuloy pa rin po, nasa 60-70 ang presyuhan ng bigas at dito po sa Mindanao, ganun pa rin po ba? Pinakilos nyo na ba po ang inyong mga regional offices, ang inyong mga provincial offices hanggang sa mga cities, ASEC, para mag-monitor sa mga palengke, sir? Kung di niya, una gusto ko lang ilinaw, baka mayroon kasing kaguluhan din minsan sa mga manonood at mga ating taong bayan na akala nila yung price cap na 45 for well-milled tsaka 41 for regular milled, applicable sa lahat ng klaseng bigas. Kaminitan po nakikita nila sa TV, ayun, sa mga reports, premium rice po yung mga nakikita nyo, 56, 60 plus, or even 70 plus pesos. Premium rice po yun, hindi po covered yun. So gusto lang ilinaw na hindi po covered yung mga premium tsaka specialty rice natin. So what you're saying, ASEC, dapat kung kunwari bigasan yan, meron siyang at least dalawang pwesto or butas na isa 45, isa ay 41. And then yung iba siguro, yan na, 55, 60, 65 dahil mga premium yan. Tama po ba? Tama po. Kalimitan po ngayon, yung naikutan po namin sa Metro Manila kasi ito po yung unang ginalawa natin. Ang nakalagay po 41 sa tawag nila regular MR, regular milled rice, tapos WMR, well milled rice 45. Although meron pong kakulangan talaga ng supply sa regular meal. WMR yung kalimitan at medyo may supply naman tayo ng well meal. Tama po kayo. Ngayon lang po kasi medyo masyadong mabilis yung implementasyon ng EO. Pasimula pa lang po kami sa region. Hindi po ganun karami ang tao namin sa mga probinsya. Lalo na po ang DA, wala nang tao sa provinces dahil na-devolve na. Pero kayo pa man po, tama po ang reports. Patuloy po na may mga violation pa rin doon sa rice cap based doon sa mga reports ng aming mga tao sa field. Pero ang initial kasi, itong first couple of days namin, 3 to 3 days siguro, more than enforcement, mas information dissemination po ang ginagawa namin, monitoring, saka yung validation ng listahan na kailangan namin isabit sa DSWD at yung pagpapaliwanag sa mga retailers na kahit man nalulugi kayo, meron pong nakahandang financial aid galing sa gobyerno. At dagdag ko rin, nakikipag-ugnayan rin kami sa mga traders. Kahapon lang may mga kausap ko yung malalaking traders na mag-supply ng bigas, lalo na yung well-milled rice. Kasi yun po talaga yung karamihan na binibili. Yung pong regular meal, minsan ayaw na kasi medyo hindi nga po nadaan ng maraming beses sa milling machine. So kaya medyo brownish siya or yellowish. Ayun nga po yung susunod ko sanang tanong, ASEC Uvero. Marami hong nagrereklamo, meron ngang 41, may 45, pero yun nga, kulay dilaw, durog, amoy aparador. So parang hindi daw makain yung mga 41, lalo na. Pati yung ibang 45. Kaya parang baliwala rin po kahit ibigay. Yung iba napilitan na lang dahil sa gutom na rin at kailangan talagang magtipid. Pero how do you ensure po naman yung quality ng bigas, ASEC? Yun sa probinsya natin, ikipagtulungan kami sa NFA kasi sila talaga yung may expertise dyan. Dito naman sa kalunsuran, sa Metro Manila lalo, nandiyan yung DA. So far naman, hindi pa pagmalawakan yung aming pag-iikot. Pero nakaikot kami ng 6 na munisipyo at syudad dito sa Metro Manila. More than the quality, ang naging issue namin is yung kakulangan ng supply pagdating sa regular meal, tapos yung hindi makapagbenta ng iba ng 45 kasi malaki lugi. So
pakiusapan po at pakiusap nga rin kami sa mga retailers na may parating naman na ayuda galing sa gobyerno at tulong-tulong tayo sama-sama sa sakripisyo at dahil may parating naman na financial assistance sa DSWD. Alam mo, Asek, ang suhestyon ho dyan, ang solusyon dyan, dito po sa Bulacan, napakadaming mga warehouse ho dyan na ininspeksyon namin, inaagiw na lamang ho, ay hindi mailabas. Siguro, baka nag-aantay lang sila na mag-utos sa ang Pangulo, kumpiskahin yan, para ibagsak po yan. I believe, yung Bulacan po ay kayang i-suportahan ang pangangailangan ng Metro Manila kahit na isang buwan pa dahil itong buwan po yata towards the end of the month may mga bagong ani na po tayo ng mga bigas, so yun siguro ang kakailanganin. Pero maiba tayo, ang tanong po natin, ang inaantay daw ng DSWD ay ang listahan na manggagaling sa inyo to identify kung sino po itong mga retailer na nakarehistro sa inyo. Pero ang tanong po natin, paano yung hindi nakarehistro? Ang rehistro nila ay nasa barangay lamang dahil sila ay sa bahay lang nagtitinda ng bigas o mga sari-sari store, Asek. Ito po yung papasok yung micro. Meron po kaming, yung sa mga micro entrepreneurs, meron po kaming kinakalap na listahan rin sa DTI yun na sino dito yung nagtitinda ng mga tingi-tingi talaga na bigas. Pero yung validation pong at listahan namin with DA at with yung mga BPLOs po, yung mga licensing officers po ng mga LGUs, yun muna yung unang ginagamit namin at binavalidate. At hopefully po, bago matapos ang linggo, makasimula na yung DSWD na makapag-distribute ng ayuda para sa ating mga retailers. Maniniwala ka ba, sir, na pag may mga rice retailers ngayon ay wala talagang itinitinda na 41, 45? Dahil sasabihin nila, wala po kaming ganung bigas. Ang bigas namin ay puro 53, 54, 55, 60. Would you believe kung sasabihan mo kayo, bakit wala kayong 41, 45? Hindi po kami nagtitinda ng ganyan eh. Kasi marami pong instances na nag-text na ho sa amin, ganun daw kaagad ang sagot. Hindi ko kami nagtitinda ng 41, 45 dito. Pero bago ito nagka-problema nagkakaubusan ng bigas, nagtitinda naman daw yung tao na yon, yung pwesto na yon, Asek. Paano kaya masolusyonan ng problema na ito? Yung base nga po sa namin, sa fieldwork rin namin, medyo may time po talaga na umakyat ng umabot ng 30 plus yung palay pa lang. So, pag nag-umabot po ng 30 plus, hindi mo na maibenta ng mas bababa sa 45 yun. So, ganun po yung nangyari. Sabay-sabay na taasan pati palay. Pero ang nangyari naman po nito nakaraang 2 linggo, nasa Bulacan po kami kahapon, medyo limited po ang stock ng Bulacan ngayon kasi dahil pong namimili, dahil siguro election na rin. Pinamigay daw nung binaha po yung Bulacan, Pampanga area. Marami daw pong namili ng stock, ginagamit na dinistribute ng mga local LGU sa mga nabaha. So, ang ina-expect po nila na pag sa lokal naman, in 3 weeks time, parating na yung mga ani. Tapos, meron pong available na mga imported. So, yun po yung sinususog namin na sana maging, and through the traders na kausap namin, ilabas, may distribute. At meron po kaming mga information. In fact, nakakuha na ako ng text na meron po kaming available na well-made rice na 67,000 sacks po. Kaya ngayon lang. Ibulong nyo sa amin. Pupuntahan ho namin yan para brasuhin ho namin. Ilabas ho yung 67,000 sacks of rice na yan, Asek. Anyway, Asek, yung po yung 67,000, available po yun. Offer po sa atin. Available. Akala ko itinatago, sir. Hindi po tinago. Offered po sa DTI na i-distribute. Ay, salamat sa Diyos. Thank you.